Ama namin Diyos, salamat po ng marami, Ama. Muli naming nasapit ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin, Ama, sa kabila po ng laganap ng mga kasamaan at iba't ibang uri ng kapahamakan. Iniingatan mo kaming ligtas, nabubuhay kaming payapa sa kabila ng maraming mga alalahanin sa buhay. Ginagabayan mo kami, Ama. Pinapatnubayan mo ang aming mga puso, ang aming mga paglakad, nananatiling maliwanag sa puso namin ang iyong mga aral. Mahirap man ang aming sitwasyon. Salamat po, nananatili kami sa tunay na pananampalataya. Mabigat ang aming kalagayan kung kami lang sa aming mga sarili. Baka pinili na namin ng mabuhay sa daigdig. Ngunit Ama, ayaw namin sa mundo. Ang gusto namin ay makarating kami sa piling mo. Ang gusto namin at hinahangad namin, ang malwalhating buhay at pamumuhay sa piling mo, Ama. Kaya kami nagtitiis sa aming abang kalagayan. Tinitiis naming mabuhay na limitado ang aming mga paglakad dahil gusto namin masunod namin ang iyong kalooban, matupad namin ang iyong mga aral. Ama, ayaw naming mahiwalay sa iyo. Ayaw naming maglaho ang tunay na pananampalataya. Kaya namin tinitiis ang aming sitwasyon. Mas pinipili namin ang ganitong kalagayan namin. Sapagkat ibinibigay mo naman sa amin ang pagkakataon na maitaguyod ang ganito naming mga pagsamba. Kahit hindi kami makapasok sa kapilya, patuloy naming natutupad ang pinakamahalagang gampanin namin, ang ikaw ay aming sambahin habang kami nabubuhay. Higit sa lahat, Passion drive sa po sa kanila, ganito day? namin Kay mga Artel? pagsamba Ha? ay patuloy po na natutupad namin ang aming mga pagpupuri at dito sa pagsamba namin ay nararanasan namin ang iyong banal na kapangyarihan. Purihin ka aming Ama, sinasamba ka ng aming abang kaluluwa. Pakitanggapin mo po kaming lahat. Huwag mo kaming bibitiwan. Maawa ka po. Tanggapin mo ng aming mga pagsamba. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo. Salamat, Panginoon, hindi mo kami iniiwan. Salamat sa pagtulong at pag-alalay mo sa amin. Pakitanggapin mo ng aming mga pagsamba. Muling ipamagitan kami sa Ama. Ama, mamalagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Tulungan mo po kami. Mamalagi kami sa katapatan ng pagsunod sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Ang mga aral na lagi naming sinasariwa sa ganitong mga pagsamba. Tulungan mo po sana. Patuloy naming matupad sa aming buhay. Mamalagi kami sa daan ng kaligtasan. Lubos ang aming pagkakatiwala, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin at muli mong binaspasan ang iyong mga anak. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, sa nagaang pagsamba po natin ay pinatunayan sa atin ng Biblia
na ang Panginoong Hesukristo, ang mga apostol at ang mga propeta ay nagkakaisa sa pagtuturo na ang Ama ang iisang tunay na Diyos. Wala po silang itinuro tungkol sa tatlong persona o Trinidad na gaya po ng itinataguyod ng Iglesia Katolika at Iglesia Protestante. Hindi ito mababasa sa Biblia. Kaya ito po ay isang hidwang pananampalataya na magdudulot sa tao ng malaking kapahamakan sa araw ng Panginoon. Kung iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama, paano si Kristo? Si Kristo bilang bugtong na anak, tiyak ay hindi Diyos. Sino siya? Sino po ang anak ayon sa pagtuturo ng Biblia? Si Kristo mismo ang nagpakilala ng kanyang sarili. Pagkatapos na ipakilala niya ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Ama. Sa Juan 17:3, ang sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan na ikaw, ang kausap ni Kristo, ay ang tunay na Diyos, ang Ama. Doon sa talatang 1. Ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Paano po ang anak, ang Panginoong Hesukristo? Sino siya? Ang sabi niya, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Klaro-klaro po ang pagpapakilala ni Kristo sa kanyang sarili. Siya ay sinugo ng Diyos. Ano po ang dapat maunawaan natin? Iba ang Diyos na nagsugo kay Kristo. Iba rin si Kristo na isinugo ng Diyos, ng iisang tunay na Diyos. Magkatulad po ba ang nagsugo at isinugo? Ayon mismo sa mga paring Katoliko. Magkapantay ba ang nagsugo at ang isinugo? Hindi. Sila mismo ang nagpahayag sa aklat na the faith of our fathers is not the power that sends an ambassador greater than he who is sent. Sa Tagalog, hindi ba't ang kapangyarihan ng nagsugo ng embahador ay higit na dakila kaysa isinugo? Sentido common lamang, mga kapatid. Ang nagsusugo po ay talagang mas mataas kaysa isinusugo. Subalit, ipinipilit ng Iglesia Katolika na ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay magkakapantay sa isa't isa. Itinuro pa ni Kristo na siya ay kapantay ng Diyos o kasindakila ng Diyos? Hindi. Sa Juan 14:28, ang sabi mismo ni Kristo, ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Wala tayong mababasa sa alinmang aklat ng Biblia na sinabi ni Kristo na siya ay kapantay o kasindakila ng Diyos. Malinaw ang turo ni Kristo, ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ang tunay na Diyos ba ay may kinikilalang ibang Diyos? Sa Isaiah 44:8, ang sabi ng Diyos, may Diyos ba galiban sa akin? Ako'y walang nakikilalang iba. Si Kristo ba'y walang kinikilalang Diyos? Meron. Nung siya po'y nakapako na sa krus at malapit ng mamatay, tumawag siya at sa nag-iisang tunay na Diyos. Ano sabi niya? Marcos 15:34, sumigaw siya ng malakas, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na kung liliwanagin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung magkapantay lamang ang Diyos at si Kristo, paano nila ipaliliwanag ang pahayag na ito ni Kristo? Kung Diyos si Kristo, paano ang tunay na Diyos na tinawagan ni Kristo at sinabihang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Di po ba, mga kapatid? Pagka kasi ipinilit nila yon, doon lalabas yung mahirap unawain. Kaya, saan sila tumatakbo? Misteryo daw. Hindi raw maunawaan ang Trinidad. Kontra o salungat.
sa liwanag ng mga salita ng Diyos sa Biblia. Napakasimpleng unawain ang kaalaman tungkol sa Diyos, sapagkat simple at payak niyang ipinaunawa ito at ipinasulat sa Biblia. Walang pagkakataon o sandali na si Kristo'y naging Diyos o naging kapantay ng tunay na Diyos. Ano ang tunay na kalikasan ni Kristo? Ayon mismo sa Kanya. Ano po ba ang deklarasyon niya patungkol sa Kanyang likas na kalagayan? Sa Juan 8:40, sabi niya, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Alin ang katotohanan narinig niya sa Diyos? Na siya'y tao. Liwanag, di ba, mga kapatid? Na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan. Ano dapat makatawag pansin sa pahayag na ito ni Kristo? Hindi lamang ipinakilala niya ang kanyang sarili na siya'y tao at hindi Diyos, kundi ipinakita pa niya ang pagkakaiba niya sa Diyos. Ano pagkakaiba niya sa Diyos? Iba siya na tao na nakarinig ng katotohanan sa Diyos. Kaysa sa Diyos na kinaringgan niya ng katotohanan na siya'y tao. Pag-aralan naman natin ang tungkol sa Espiritu Santo. Ano gampanin ng Espiritu Santo ayon sa Biblia? Juan 14:26, sabi ni Kristo, ang mga aliw sa bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Ang Espiritu Santo kung gayon, mga kapatid, ay isinusugo ng Diyos sa pangalan ni Kristo bilang mga aliw. Ang Espiritu Santo ay tagapagturo o tagapagpaalaala. Sino pa ang nagsusugo ng Espiritu Santo? Juan 15:26, ang sabi ni Kristo, pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Sa bagay ang Espiritu ng katotohanan. Ang Espiritu Santo ay sinusugo ng Diyos sa pangalan ni Kristo upang tayo ay aliwin sa ating mga kanubayan. Lalo na sa panahon ng ating mga pagsamba, tulad nitong ating isinasagawa ngayon na pagsamba. Ang Espiritu Santo rin po ang nagtuturo at nagpapaalala sa atin ng mga bagay na dapat nating matupad, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa ating paglilingkod at mga gawain ng Diyos. Ilan ba ang Espiritong isinusugo ng Diyos sa lupa? Ayon po sa Biblia, sa Apokalipsis 5:6, 7 ang Espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Kung tatanggapin natin ang Espiritu Santo ay Diyos din, lalong dadami ang Diyos. Di ba? Hindi ito maaaring mangyari sapagkat malinaw ang turo ng Biblia na iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama. Paano po nabuo ang doktrina ng Iglesia Katolika na si Kristo at ang Espiritu Santo ay Diyos din? Sa pamamagitan ng kanilang konsilyo. Ano ba yung konsilyo sa loob ng Iglesia Katolika? Ito'y pagpupulong ng mga paring Katoliko sa pamumuna ng mga obispo na kung saan sila bumubuo ng mga doktrina. Doon sila lumilikha ng aral sa konsilyo. Paano nabuo ang aral na si Kristo daw ay Diyos? Ang sagot ng Iglesia Katolika sa pamamagitan ng kanilang aklat na Discourses on the Apostles' Creed. Sa pahina 206, it was not until 325 AD at the Council of Nicaea that the Church defined the Catholic Church, defined for us that it was an article of faith that Jesus is truly God. Doon po sa Konsilyo ng Nicaea.
Doon nila nilikha na si Kristo ay tunay na Diyos. Pansinin niyo, 325 AD. Paano nabuo ang aral na ang Espiritu Santo daw ay Diyos? Sabi rin sa aklat na yon, in 381 at the Council of Constantinople, it was defined that it is an article of faith that the Holy Ghost, Holy Spirit, is God. Pansinin ninyo mga kapatid, nasa ika-4 na siglo na nang maging opisyal na doktrina sa loob ng Iglesia Katoliko na si Kristo at ang Espiritu Santo raw ay Diyos. Ano lamang ang kahulugan nito? Ang doktrina nilang ito ay wala sa Biblia. Sapagkat ang Biblia ay tapos na at buo na pagkatapos ng unang siglo, pagkamatay ng mga apostol. So, lumipas pa ang halos humigit kumulang 300 taon, 3 siglo pa pagkamatay ng mga apostol. Saka naging doktrina o aral sa loob ng Iglesia Katoliko na si Kristo at ang Espiritu Santo ay Diyos. Hidwang pananampalataya. Paano naman nagkaroon ng doktrina tungkol sa Trinidad? Nang tunay na Diyos na Diyos ay binubuo ng 3 persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Iisa daw, pero 3 sila. Magkakapantay daw. Yung konseptong yan ng Trinidad, sino umimbento niyan? Paano nagsimula yan? Ang sagot ng mga otoridad Katoliko sa kanilang aklat, Systematic Theology, pahina 304, the term Trinity is not found in Scripture. Pakaliwanag. Sila mismo umamin, no? The term Trinity is not found in Scripture. The invention of the term is ascribed to Tertullian. Sino ba si Tertulliano? Siya isang kinikilalang theologian noong 2 siglo. Kinikilala ring ama ng Iglesia Katolika. Sa makatuwid, wala siyang kinalaman o kaugnayan sa mga apostol. Kaya nga ang sabi, the term Trinity is not found in Scripture. Sa makatuwid ang pagtuturo na si Kristo at ang Espiritu Santo ay Diyos, kasama ang buong doktrina ng Trinidad, ay hindi po matatagpuan o hindi mababasa sa Biblia. Hindi ito mula sa Biblia, kundi ito'y inimbento lamang ng Iglesia Katolika. Ano po ang kasamaan kung ito'y gamiting batayan ng sinuman sa kanyang pananampalataya? Sasayang lamang ang mga pagsisikap at pagsasakit ng sinuman sa paglilingkod niya sa Diyos, sapagkat ang sabi sa Mateo 15:9, walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Likha lang ng tao yung aral tungkol sa Trinidad. Likha lang ng tao ang aral na si Kristo ay Diyos. Likha lang ng tao ang aral na ang Espiritu Santo daw ay Diyos. Wala sa Biblia. Kaya walang kabuluhan ang itinataguyod nila. Yung kanilang mga pagsamba diyan sa tinatawag nilang Trinidad, yung pagsamba nila sa Diyos nila, naribulto. Ang pagsamba nila kay Maria, na kinikilala rin nila ng Diyos. Ang pagsamba nila kay Kristo, na kinikilala nilang Diyos. Ang pagsamba nila sa Espiritu Santo, na kinikilala rin nilang Diyos. Lahat po ng yan ay walang kabuluhan, sapagkat nakasalig lamang sa aral ng tao. Ano pong dapat gawin sa mga maling aral o sa mga doktrina nilikha lamang ng tao? Sa Tito 1:14 ang sabi ng Biblia, huwag makakinig sa mga kata ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao
na nangagsisinsay sa katotohanan. Sinsay sa katotohanan. Sinsay sa Biblia. Hindi lamang masasayang ang mga sakripisyo at pagsasakit. Kundi higit sa lahat, ang hidwang pananampalataya ang siyang maghahatid sa tao sa kaparusahan sa araw ng pag-upo. Muli po kaming nananawagan sa iyo, mga kapatid, lalo na sa mga magulang. Magtulong-tulong tayo upang matutunan ng mga anak, ng maliliit na mga anak at mga apo, ang tunay at wastong kaalaman sa Diyos at Panginoong Jesucristo. Isalin po natin sa kanila ang tunay at wastong pagkakilala at paglilingkod sa Diyos na maghahatid sa atin sa kaligtasan. Numan ang mga pagsupok na dapat pa nating harapin. Gaano man kabigat ang mga alalahanin sa buhay, huwag nating papayagang maglaho sa atin ang tunay na kaalaman at pananampalatayang ito. Sapagkat dito tayo makatitiyak ng ating kaligtasan. Sakali mang nahihirapan tayo sa ating paglalakbay, lagi namang nakahanda ang Diyos na tayo tulungan, palakasin, bigyan ng inspirasyon. Lalo na sa ganito nating mga pagsamba, sa Kanya tayo dumulog, sa Kanya tayo manalangin at tumingi ng awa. Maawa sana. Uli na tayong basbasan, palakasin. Tumayo kayo mga kapatid. Tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami, Ama, sa liwanag ng mga salita mo na natili sa amin tunay na pananampalataya. Mamalagi kami sa tunay na pagkakilala at paglilingkod sa iyo. Sa iyo. Ikaw lamang ang isang tunay na Diyos, ang aming Ama. Siyang kinikilala namin. Diyos na mapagkalinga. Diyos na mahabagin sa lahat. Pakitanggapin mo po aming mga pagpupuri. Pakitanggapin mo po ang aming mga pagsamba. Kahabilin kami sa iyo, Ama, bago kami maghiwa-hiwanay. Pababasbas kami sa iyo. Alam mo naman ang bigat ng aming mga dalahin sa buhay. Alam mo naman, Ama, paano kami nakikipagpaka sa mabigat na mga suliranin, mga pagsubok sa buhay. Alam mo ang sitwasyon namin. Wala naman kaming ibang inaasahan. Ikaw lamang na iisang Diyos namin. Ang aming laging tinatakbuhan. Sa iyo lang kami nanganganlong. Lalo na sa ganito naming mga pagsamba na aming sinasampalatayanan. Naririto kang lagi, Ama. Lagi naming nadarama ang iyong pag-ibig, ang iyong presensya. Lagi kang nakandang tumugon sa aming mga panawag. Halika na, Ama, sa piling namin. Nasasabi kami sa iyo, kailangan namin ang iyong pagpapalakas upang maitaguyod namin hanggang wakas ang aming mga paglilingkod sa iyo. Tulungan mo po kami na laging manghawak sa iyong kapangyarihan at sa iyong kapangyarihan. Ano man ang bigat ng mga pagsubok na aming harapin pa. Tulungan mo kami, Ama, makapamalagi kaming matatag sa paglilingkod sa iyo. Mamalagi kami sa pagsunod sa iyong mga aral. Huwag mong pababayaan ang mga anak, ang maliliit na mga kabataan. Gamitin mong mabuting kasangkapan ng mga magulang upang maisalin sa kanila ang tunay na kaalaman tungkol sa iyo, Ama, at sa tunay na paglilingkod sa iyo.
Tulungan mo po na lumaki ang maliliit na mga anak at mga apo. Lumaki silang ikaw ang makilala at pinaglilingkuran. Sinasamba habang nabubuhay. Sampalatayanan nilang lubos na sa pagsamba sa iyo, sila maliligtas at magtatamo ng buhay na walang hanggan. Panginoong Yesus, pamagitan mo po kami sa patuloy mo kaming alalayan at palakasin. Huwag mo kaming bibitiwan, Panginoon. Hawakan mo kaming maigpit. Patuloy mo kaming pagabayan at pangunahan sa paglalakbay para makapamadagi po kami sa biyaya, kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Ama, malagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga uling araw. Tulungan mo kaming lahat, makapamalagi po sa mga aral na kanilang itinuro sa amin upang walang mahiwalay sa amin sa daan ng kaligtasan. Ama, hindi namin nalilimot idalangin ang naiwang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Pangunahing nakararanas ng bigat ng pag-uusig. Mga kapatid din po namin nagtatago pa hanggang ngayon. Higit sa lahat ang nagtitiis sa bilang buhay. Huwag mo silang pababayaan. Ingatan mo sila araw-araw. Bigyan pa ng matibay na pag-asa. Bigyan mo ng kaaliwan sa kanilang mga kalumpay. Ang mga nasa bilangguan, palayain mo na po sana sila. Makapiling na po naunawa nilang kani-kanyang pamilya. Ang mga may sakit, pagalingin mo po, lalo ng kapatid natin. Tulungan mo pong bigyan pa ng buhay at nananalig kaming lubos, Ama. Muli mong binasbasan kaming magkakapatid. Magpapatuloy kami sa mga paglalakbay sa mundong ito. Sumasampalatayang ikaw, Ama, ang mamamalaging kasama at patnubay na sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.